Ang lahat ng opinyon, pagtingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network at kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Narito na ang inyong hinihintay, ang programang magpapakita ng di nakikita, ang nakatago. Programang maraming ilalantad na mga sorpresa. At ngayon, narito na po sila, ang mga kwento niyang ating mapapakinggan. Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes Yes Yo, Topacio! Yes, Show Topacio. 4 po ng Setyembre ngayon. Ang oras po, alas 11:03 ng umaga. Sa ngalan po yan ni Attorney Ferdy Topacio. Natakot naman ako, Kuya Winner, ha? Alam mo, yan ang pinakatatakutan ko, yung tunog niyan. Yung para bang feeling mo, lalo na pag nasa likod mo yan, yung may sumisirena, di ba? Oo. Yan, nakakatakot kasi kailangan bigyan mo ng way, di ba? Pero maraming mga driver ang hindi nakakaintindi kapag merong ganyang emergency. Kadalasan, mga kaibigan, alam naman ho natin, di ba? Kapag traffic, nako, ayan na, wala silang pakialam, lalo na yung mga enforcer, mga insensitive yung iba dyan, lalo na yung enforcer na narito sa tapat ng tapat ng Katipunan, no? Sa bandang Katipunan. Grabe. Meron ho tayong mga enforcer na deadma sa kanilang mga trabaho. Kaya alam nyo ho, Mr. MMDA, yan yung ating chairman ng MMDA, nananawagan po ako, i-check po ninyo ang mga tao po ninyo sa kakalsadahan. Kailangan po maging useful ang mga tao po ninyo instead na may tao nga po kayo, but they are nothing to say, kundi wala lang, nakatingin lang. Can you imagine na, Kuya Winner, nakatingin lang sila. Well, anyway, yan po ay isang pagkakataon lamang na ating pong napapansin. Actually, nung araw pa yung magaling ang MMDA. Ilang sekretary na dumaan sa MMDA. And this time, I'm hoping magaling ang chairman natin ng MMDA. But, may mga tao siya na hindi yata aware sa kanilang mga trabaho. Yan. Imagine ho ninyo, kung kayo po ay MMDA, kung kayo po ay bisita rito sa Pilipinas, na kayo po ay hindi taga rito, di ba? Siyempre, i-go kayo na pula ang ilaw. Di ba? Pag sinabing pula, that is already stop, di ba? Dapat. Pag yellow, get ready to stop or to go, yan yung green naman. Dito ho, may MMDA na nga po, hindi pa po kadalasan nasusunod ang tamang traffic light. Okay. Umasa ka pa. Umasa ka pa. Hindi, nakakalungkot nga po. Kita nyo, bare months na ngayon. At marami na hong naghahanda sa kanilang mga puntahin na mga lugar kung saan yung iba namamasyal, yung iba naman namimili na ng advance gift nila, di ba? Nagpe-prepare na sila. Kung ganito ho, yung traffic light na hindi po sinusunod ng MMDA, kasi parang nangyayari, walang traffic light. Kasi biruin mo, ipag-go mo yung mga tao kahit na mali Sana higpitan na lang din yung mga motorista, higpitan yung mga driver, di ba? Kasi tayo pong lahat, umiiwas naman po tayo sa aksidente. What if hindi napansin yung mga traffic enforcer na sumisignal ng go, pero stop yun, di nagkabanggaan, nagkahetot-hetot, di ba? Yun ang nangyayari kadalasan. Kaya po, tayo po ay nagsusumamo sa mga traffic enforcer natin na sana po pag-aralan naman po ninyo yung trabaho po ninyo. Hindi lang po kayo masisira, hindi lang kayo ang makakasira, pero
dadami po ang magkakaproblema niyan. Isipin nyo, ang ganda ng trabaho ng MMDA pagkatapos sa inyo lang nasira ang kanilang pangalan, di ho ba? Parang ano din po yan parang sa Kongreso o sa Senado, kung sino man yung palpak dun sa Kongreso, di ho ba? Isa lang yung nagkamali dun lahat na parang ang tingin ng tao pangit na, di ba? O ganun din sa Senate, pag may isang palpak ho dun, ganun din po ang nangyayari. Nagiging damay-damay na, di ba? Ayan. Kanina nga po nagulat lang ako kasi meron hong isang kapatid natin sa media, no, na nagda-drive ng PTB van, yung sasakyan ng PTB, Channel 4 ho yun. At sila po madalas kong makasabayan sa mga press ko nung araw, no. Ako nagugulat lang ako sa kanya, yung driver. Hindi ko alam kung sino driver kasi hindi ko masyadong napansin. Pero yung sasakyan niya is PTV ang tatak. Anyway, ang atin lang naman po, sana po, pag alam nyo na pong hindi na kayo makakapasok doon sa intersection na pupuntahan po ninyo, wag na ho kayong mag-overlap. Wag nyo nang sagasaan yung linya na para sa mga motorcycle. Kasi po, pag ginawa po ninyo yun, kagaya kanina, ginawa po ninyo, yung driver po ninyo kanina sa PTV, alam nyo po, parang ang laking kahihiyan po, tapos may ID po kayo ng sasakyan, di ho ba? Ang punto lang naman ho natin dito, kahit ho tayo ay nagmamadali, kahit po tayo ay merong mga immediate na pupuntahan, pero po, alanganin na po di ho ba? Ang nangyari po, hinarangan nyo po yung motorcycle lane kung saan kayo po ay nakanguso na kayo dun sa daanan ng motorcycle, di ho ba? At dahil po dyan, napansin tuloy kayo. Ngayon, siguro, ito na mga traffic enforcer na nandiyan dyan mismo. Yan, dyan mismo sa kanto, di ba? Hindi na rin ho maganda na kayo po ay parang nakatingin na lang, hindi nyo man lang sinasabihan na umatras po kayo ng konti kasi po para hindi kayo makabala dun. Since na may space pa naman, alam nyo, minsan ang pagiging driver, hindi ho madali yan. Marami hong driver na magagaling pero hindi po nila naiisip na minsan may mga pagkakataon na namamali sila. Ayan, namamali. Lalo na yung mga intersection po. Kapag yan po ay hinarangan po ng inyong sasakyan, ibig lang po sabihin, magiging malaking kaabalahan sa ibang mga motorista. Lalo na yung mga rider natin. Alam nyo, kung titingnan natin, kala natin wala lang yung mga rider. Yung iba ho dyan, mga boss pa yan ng kumpanya, mga CEO yan, di ba? Kaya lang po, dahil kaya sila nagmomotor, kasi po, mas gusto po nilang makarating agad ng maaga sa kanilang pinagtatrabahuan. Kung tutusin, sabi nga ng iba, bakit sa Pilipinas, no? Kung kailan daw maagang-maaga ka umalis ng bahay para pumasok, yun naman ang ine-expect natin, di ba, agahan natin. Hindi po pala maganda. Kasi pag inagahan natin, kasabayan natin ang mga estudyante, kasabayan natin ang mga boss, kasabayan natin ang mga empleyado, kung saan saang opisina, di ho ba? At yan po, pag nagkasabay-sabay kayo, dyan na po yung nagkakaroon ng congestion, yung masyadong matraffic. Kaya, kung kayo naman po ay may ibang option pa ng oras, wag po kayong makipagsabayan doon sa mga pumapasok. Yan lang naman po yung ating pakiusap. At of course, lagi po nating tatandaan, a good driver should always observe kung ano po yung problema. Hindi po yung puro na lang tayo dakdak, hindi po yung puro na lang nang aaway. Huwag na tayong mang-away. Tingnan po natin ang problema. Ang kadalasang problema po, yung pang-aagaw ng lane, ng sasakyan, na hindi naman siya dapat nandun sa lane na yon. Kasi alam nyo, medyo maganda na ho ang dating ngayon kasi may lane po para sa mga motorcycle. Bagamat optional yung pagsingit nila ng konti, pero kumbaga meron lang silang mga daan na pwede naman silang dumaan actually, no? Kapag intersection na ganyan, hindi po pwedeng makipagsingitan ang malalaking sasakyan na gaya po ng mga 10-wheeler truck, kagaya po ng mga 8-wheeler truck. Hindi po yan pwede. Ngayon, since na hindi naman ikaw ang driver, yung maingay na driver, dapat siya po ang magpaliwanag. Or, kayong mga pahinante, kahit driver po kayo, hindi kayo pwedeng makipagtalo sa driver nung panahon na sila po'y nagtatalo. Kasi, usually, kapag ganun po ang problema, sinusolusyonan po yan. Kaya, di ba, ang ginagawa ng iba tinitingnan nila kung saan sila pwedeng pumasok, di ba, sumingit. Pero,
meron hong mga lugar na dapat ho nating sundin. Hindi po tayo pwede laging nasusunod at hindi rin po tayo pwede na lagi pong nauuna sa mga nandyan na, di ba? Iwasan po natin ang pag-o-overtake dahil dyan po nagmumula ang disgrasya. Yan. Yung sobrang pag-o-overtake kasi feeling mo, ikaw lang ang may-ari ng kalsada. Wag naman po. Kasi tayo po naman ay lahat na nagmamadali. Yan. Pag nagmamadali po kayo, medyo ingat po tayo kasi yung mga nagmamadali, kadalasan, yung intersection, kinakain nila. Well, yan po yung mga ilang problema na dapat po nating isipin at sana po, maging polite tayo, polite. Bagamat mainit ang ulo ninyo galing sa inyong mga bahay, maging polite tayo sa mga kausap natin. Hindi po pwede na kung ano po yung attitude po ninyo sa bahay na hindi maganda. Minsan ganun ho, iba, di ba? Hindi maganda yung attitude ninyo sa bahay, nakasigaw kagad kayo, huwag niyong gagawin yan sa labas ng inyong mga tahanan, di ba? May mga ganun hong problema, kaya ho, imbis na magkaintindihan kayo, lalo na kayo ay mga driver, hindi ho yan uubra. Kailangan ho talaga diplomatic approach. Kailangan po maayos kayo makausap. Dahil unang-una, lagi natin tatandaan ang mga driver ng truck. Yan po ay mga mahirap na i-drive talaga, di ba? Yan po ay mga delikadong sasakyan na kung saan pag hindi ho kayo nag-isip, marami hong sasabit sa inyo, di ba? Kamakailan lang, di ba? Meron nga hong truck na nawalan ng preno. Tapos ang ginawa ng driver, tumalon mula dun sa truck. At yung truck niya, tumama dun sa bahay. So, yan po ilang problema na dapat po nating ingatan. At sana po, no? Sana po tayo po ay mag-isip muna at huwag po tayong padalos-dalos, di ba? Lalo na sa mga taong maaring yan po ay may problema, okay? So mga kaibigan, sa Balitang Yes Show, Topacio naman ho tayo. Sa ngalan pa rin ni Atty. Ferdy Topacio at lahat ng ating mga taga-subaybay. Sabi nga po, tiniyak ng Malacanang na agad ng kikido si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sakaling maisumite ng Judicial and Bar Council ang listahan ng mga kandidato para sa posisyon ng Ombudsman. Siniguro ito ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro kasunod ng pagtatapos ng public interviews ng mga aplikante para sa naturang posisyon. Ayon kay Yusek Castro, agad na pag-aaralan at aaksyonan ng Pangulo ang shortlist na isusumite ng JBC. Dagdag pa niya, malinaw ang nais ni Pangulong Marcos para sa susunod na ombudsman upang taong may sabi nga po, may mataas na integridad dapat, no? Isang taong mataas ang kanyang integrity. Yan, importante ho yan. Baka naman po, marami kang kaso. Hindi ho pwede yun. O kaya naman, maraming problemang kinakaharap ang iyong pamilya. Hindi po pwede yun. Ganun po dapat mag-isip po naman tayo. Wag po yung binabraso ho ninyo yung pagiging posisyon na gusto po ninyo. Wag naman pong ganun. Alam nyo ho, dapat po magdesisyon po tayo ng nasa aayon sa batas, na aayon doon sa mga kinakailangan. Kasi may kwalifikasyon po yan, mga kaibigan. At pag kayo ay nakapasok sa magandang posisyon, that is good enough na kayo po ay mapapahiya. Kasi hindi naman po pala ubra sa inyong katayuan o sa inyong kwalifikasyon na kayo po ay maging isang ombudsman. Halimbawa lang, example ko lang po ito, wala po akong pinapatamaan. Ang akin lang po sana ay mag-isip naman po tayo. Dahil hindi po biro ang pagtayo sa isang posisyon na ang hawak po natin ay justice system o legal na mga bagay-bagay. Okay? At dagdag pa niya, malinaw ang nais ng Pangulong Marcos, o di ba? Para sa susunod na ombudsman, isang taong may mataas na integridad, hindi madaling madiktahan. At walang kinakampihan. Dapat. Yan. That's good. Maganda po itong balita na to at salamat po sa ating newsroom. Salamat sa kanila. Okay. At not only that, no, mga kaibigan, samantala, nakikiusap ang legal counsel ng mag-asawang Pacifico at si Zara Diskaya na si Attorney Cornelio Samaniego the third na huwag nang idamay ang mga anak ng kanyang mga kliyente sa gitna ng mainit na kontrobersya ng mga maanumalyang flood control projects.
Ginawa ni Atty. Samaniego ang nasabing panawagan matapos kumalat sa social media ang sinasabing pambabash sa mga nepo babies o mga anak ng mga sikat at viral na tao, lalo na ang mga anak ng mga sangkot sa mga guni-guni at ampaw na flood control projects na nakakaapekto sa napakaraming Pilipino. Yan, dapat noon naisip na rin ninyo yan. Pag kayo po ay yumaman at meron ho ahensya nakatulong sa inyo, aba, manahimik na lang ho tayo. Huwag na tayong mag-ingay, di ba? Kita nyo, ha? Nagamit pa yung dating interview, di ba? Nagamit patuloy na yun naman po ay walang kinalaman actually sa issue ngayon, no? Oh, yeah. But dahil ho dyan, nalaman tuloy, di ba? Ganun lang ho yun. Ayon pa sa abogado, malakas ang loob ng mag-asawang Diskaya na harapin ang mga kontrobersyang itinatapon sa kanila, ngunit mas mainam anya para sa publiko na isang tabi sa usapin ang kanilang mga anak para na rin sa kapakanan ng kanilang kalusugan. Tama po, mga bata yan. Huwag na natin isama, no? Maawa naman po kayo. May kinabukasan pa yung mga bata. Yung mga nanay at tatay, sila na lang po ang sasagot dyan. Kasi yung mga nanay at tatay, made na po sila, mayaman na po sila. Naranasan na po nila ang masarap at mahirap na buhay, di ba? Sabi nga ho ng iba dyan, yung iba ay naghihirap pa talaga, di ba? Naghihirap kung paano itawid ang kanilang mga business, di ba? Alam nyo, hindi ho madaling magka-business, no? Sa Pilipinas po, ito ho pinakamahirap, nagtataka lang po ako, mas pinapahirapan, I'm saying, hindi ho yung ngayon ha, I'm not saying today, dun po sa mga dati. Bakit pag ang tao gusto daw magnegosyo, ang dami-daming requirements, di ba? Sobrang dami na parang ayaw ka nang magnegosyo. Yun ho ay feedback ng ilang mga maliliit na negosyante. Well, anyway, samantala hindi kinatigan ng mga netizen ang panawagan ni Atty. Samaniego at kinakatwiran ng karamihan sa kanila na nakinabang ang mga nakababatang Diskaya sa sinasabing katiwalaan ng kanilang mga magulang. Ngunit, nararapat lamang nila na madamay sila sa issue. Alam nyo po, kung ako naman po ang tatanungin, mali po yun. Ganito po yan eh. Ang kasalanan po ng magulang ay hindi po dapat kasalanan ng mga anak. Ganon. Oo, kasi alam nyo po, ang mga anak po, dapat ay itama po natin ang kanilang pag-aakala. Kung tayo po na netizen, ako naman yun yung panig ko, no? Kung ako po ay isa sa mga nagsasabi ng komento, ay mas bibigyan natin ng pagkakataon na itama anuman ang pagkakamali ng mga magulang, di ba? Itama kasi nakita nila na hindi maganda ang outcome doon sa pagiging vocal ng nanay, ng whatever. Ang point natin dito, mga kaibigan, spare natin ang mga bata, no? Kasi sila naman parang ang nangyari dyan, binigyan na sila ng ice cream ng candy, ng lahat, di ba? Tinanggap nila. Pero yung pagtanggap ng ganon, para naman po yan sa gratitude dahil sa magulang. But, kung ito po pala ay mali ang magiging resulta, siguro maisipan din nila yun na mali pala, di ba? Yun lang may akin. Pero kung galit po kayo sa akin, pasensya na ho kayo. Hindi ko po kilala yung mga tao na yan. Kita nyo, di ba si Mayor Vico Soto ang dahilan kung bakit nalaman po natin ang mga bagay na mali, di ba? Nakita natin na ang isang batang kagaya ni Vico Soto ay nakapag-iisip ng tama, guys. Marami ho tayong mga leader na narito sa Pilipinas na kayo po, ano po ba mga accomplishment ninyo? Ilista po ninyo kasi nakakahiya po na puro kayo dakdak tapos wala naman pala kayong maayos na maipagmamalaki sa taong bayan, di ba? Mahiya naman kayo. Doon tayo mag-isip. Hindi ho lahat ng mga sinasabi ho ninyo, bagamat galit kayo, ay tama. Huwag ho natin gayahin yung mga bastos na nasa ibang bansa, no? Yung mga, kagaya sa Indonesia, akala ninyo tama yung ginagawa. No. Lahat po yan na pag-uusapan. Kung gagawin natin ang problema, susolusyonan natin sa violenteng paraan. No, it's not good. Kasi may Panginoon tayo. Kung kayo po ay violenteng tao, hindi kayo nararapat na maging public servant. Yan. Hindi kayo nararapat na iboto ng tao kasi wala ho kayong pagpipigil sa inyong galit. Yan. Meron nung mga ganong pagkakataon. Ang tao po nagkakamali. Tao ho yan, hindi ho yan Panginoon. Tanging Diyos lamang ang
masasabi natin perpekto, di ba? Yun lang yung sa akin. Pasensya na kayo that's my feeling, no? Anyway, siguro ngayon pa lang iparamdam natin sa mga kabataan na mali yung ganong sitwasyon, di ba? Ipaalam natin sa kanila na wag na sanang maulit at wala nang bagong ganon na pinagmamalaki ang lahat-lahat, di ba? Ang lahat-lahat na minsan magandang intention pero napasama, di ba? Well, anyway, samantala, pinalakas pa ng Office of the Civil Defense ang pagkakaroon ng disaster resilience sa pamamagitan ng paglagda ng Memorandum of Understanding sa pagitan nila at ng Operation Blessing Foundation Philippines Incorporated. Ginanap ang MOU signing sa mismong tanggapan ng National Disaster Risk Reduction and Management Operation Center sa Camp Aguinaldo, Quezon City. Oy, naalala ko yung Camp Aguinaldo. Nung uso pa po ang CAT. Yan. Naalala niyo yung CAT? Diyan po sa Camp Aguinaldo ginagawa ang mga training nung high school days. Yan. Okay, target ng partnership na mapaigting ang public service o public-private collaboration na nagpapahusay sa disaster preparedness, response and recovery efforts ng ahensya sa buong bansa at nilagdaan ang kasunduan sa pangungunan ni na Civil Defense Administrator Undersecretary Harold Cabreros at mga opisyal ng foundation. Ayon kay Yuse Cabreros, mahalaga ang pagkakaisa at pagtutulungan upang epektibong matugunan ang mga kinakaharap ng hamon tuwing may tumatamang kalamidad o sakuna sa bansa. Ayan. Oh, yeah. Okay, mga kaibigan, yan po ay ilan sa mga balitang ating pong natunghayan ngayong araw na ito. At, ayan. Meron pa tayong bang Okay. At sa panghuli, ito na, habol na rin. Sinuspinde ni Public Works Secretary Vince Dizon sa loob ng 2 linggo ang bidding ng lahat ng locally funded projects. Kabilang sa suspensyon ng mga flood control kalsada at mga tulay na pinapabid ng mga district, regional, and national offices ng DPWH. At layon ng suspensyon na repasuhin ang bidding process para sa locally funded projects. Kita nyo? Gayunman, sinabi ni Secretary Dizon na magpapatuloy na rin ang bidding ng mga foreign assisted projects. Una nang sinabi ng kalihim na wala na silang ibang magagawa kundi i-rebid ang mga guni-guni at ghost flood control projects. Oh, kita nyo, yeah. Pati ngayon sa flood control, maraming guni-guni. Oo, parang panahon ni Ben David. Pera-pera lang yan. Iyon, yan. Kaya, hindi, ako naman walang perang involved dun sa sinabi ko. Ang sinabi ko ay tungkol sa mga bata na wag sisihin ang mga bata kasi ang nagkamali dyan ang mga magulang. Ngayon, ang batang matatalino, kahit pangit ang ginawa ng mga magulang, hindi nila gagayahin yan. Yan ang batang matalino. Kasi kahit hindi turuan ng magulang, kung talagang pangit is pangit. Okay? So, mga kaibigan, time check muna tayo. Sa ngalan ng ating himpilan, sa ngalan po ni Attorney Ferdito Pasio. Ako po si Miss Juvie de Guzman. Ang oras po, alas 11:25 ng umaga. News Catch Up. News Catch Up. Pilipinas, narito ng tamang balita sa oras na ito. Palasyo, di nakikitang dapat managot din si PBBM sa mga irregularidad sa mga infra projects ng pamahalaan. Report mula kay Patrol 13, Gilbert Perdes. Kung ang Malacanang ang tatanungin, wala ito nakikitang dahilan daw para sabihing maaari ring managot si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga questionable at anomalya sa mga flood control projects. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, dapat tandaan na mismong si Pangulong Marcos nga ang nag-utos ng malawakang investigasyon sa matagal ng mga irregularidad sa paggugol ng pondo sa mga proyektong pang-infrastruktura ng pamahalaan. Sa katunayan, ayon kay Castro, ay ang Pangulo pa ang nanguna sa pag-inspeksyon sa ilang mga proyektong nakitaan ng anomalya at irregularidad. Sinabi ni Castro na walang ibang Pangulo ng bansa sa kasaysayan
na nag-utos ng malaliman at malawakang investigasyon sa mga manumalyang infrastructure projects na karamihan anya ay nangyari bago pa man ang kanyang administrasyon umula noong 2016. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa himpilang may Totolas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Samantala, political party leaders umaasang hindi mamasamain ang rekomendasyong ibalik sa DBM ang 2026 National Expenditure Program. Detalye mula kay Patrol 30, Jelly Mendez. Umaasa si Manila Representative Rolando Valeriano sa ehekutibo na hindi mamasamain ang isinusulong na political party leaders sa Kamara na maibalik ang 2026 National Expenditure Program o NEP sa Department of Budget and Management o DBM. Ayon kay Valeriano, ang chairman ng House Committee on Public Order and Safety at Vice Presidente ng National Unity Party o NUP-NCR, kung hindi ibabalik ng Kamara ang 2026 NEP, parang tinanggap na rin nila ang mga kalokohan dito. Una na rin sinabi ng mga political party leaders na hindi muna sila magkakasa ng pagpupulong o hearing at deliberasyon sa Kamara hanggat hindi naaayos ang pagpupondo para sa susunod na taon. Kaya naman, mas minabuti na linisin ng DBM ang 2026 NEP upang pagdating muli sa Kamara ay wala ng problema. Binigyan din pa ni Valeriano na mismong ang party leaders ng Kamara ang nagsabi na handa silang mag-overtime para dito at kayaan niya nilang magtrabaho sa buong buwan ng Oktubre at hindi na mag-break. Una nang sinabi ng House political party leaders na may mga nasilip silang questionable at anomalya sa 2026 NEP kaya marapat lamang na ibalik ito sa DBM. Sinabi na rin o nanawagan na rin si Palawan Representative Jose Alvarez na huwag masamain ng pamahalaan ang pagpapabalik ng 2026 NEP dahil nais lamang nilang maitama ang mga nakitang mali sa 2026 NEP. Sa ngayon ay wala pang tugon o pasya si House Speaker Martin Romualdez hinggil sa nasabing rekomendasyon. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. At yan ang mga tamang balita sa oras na ito. Mag-follow at subscribe sa lahat ng DWIZ Digital News accounts. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, X, DWIZ News App at DWIZ News website. Ako po si Daryl Justin. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Oras-oras nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Ahoy! Yes, yo, Topacio. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa ngalan po ni Attorney Ferdy Topacio. Ako po si Miss Juvie de Guzman. At syempre, ayan, alam nyo, kailangan ho natin ng mga legal na usapin. Sabi nga po narito po ang isang kaibigan natin. Kaibigan din po ni Attorney Topacio. Walang iba, kundi si Attorney Jess Paredes. Magandang umaga, sir. Magandang umaga rin sa iyo at sa lahat ng taga-subaybay. Yan. Oy, attorney ha, nakakatuwa yung mga issue ngayon. Nakakatuwa. Ako kanina sinabi ko, alam mo naman, di ba? Ang mga anak, hindi dapat idinadamay sa problema ng magulang. Sa tingin ko lang, bilang isang ina rin, kasi halimbawa, may kasalanan ako, ba't ko idadamay yung anak ko? May kinabukasan pa naman yan, di ba? Yung kasing nangyari sa, maraming nanonood ngayon, mga netizen, no? Wala tayong magagawa kung i-bash nila tayo. Kailangan lang nating ilabas ang ating saloobin, di ba? Ukol dyan. The parent and the child, relationship, right? Ikaw, attorney, bilang isang abogado rin, yan. Kayo po ay abogado rin gaya ni Attorney Topacio, yan. Gusto ko lang malaman, ano ang may a-advise nyo? Kasi nanawagan nga yung abogado ng mga diskaya, di ba? Na sana po ay wag namang idamay yung mga anak, no? Ano po ang masasabi po ninyo ukol dyan? Tama ho yun. Yung mga anak kung wala namang kinalaman sa kaso, bakit mo idadamay? Bakit ba? Ba't ibabash din? Dahil ba anak sila? Hindi po. Is that a crime already? No. No, But right? at the same time, from the other side, halimbawa may kaso rin yung mga anak. Yes. Huwag din naman idadamay nanay. Magulang. Magulang. Oo. Tama.
Symbiotic Kasi lang alam yan. nyo, dati rin po kasi, ako po maraming kaibigan ding abogado, right? Kasi yan talaga ay talagang tinitingnan ko yung difference eh. Pag nagkasala ang isang parte ng pamilya, hindi po pwedeng lahat damay-damay, di ba? Hindi naman ang isang problema ay pwede namang solusyonan ng damay-damay, pero yung ibabash po natin ang mga bata, mukhang mali na yun, mawawalan ng kinabukasan yung mga bata, right? Kayo nga, attorney, Yes, magpaliwanag. mawawalan ng pag-asa yung mga bata. Malulungkot yan. Lulungkot, At, habang buhay na malungkot, di ba? At magkakaroon ng hidwaan sa loob ng pamilya nila. Yes. Magsisisihan. Nanay Magsisisihan. kasi ikaw eh. Ganyan ang Nawalan magiging ng- usapan, yan. di ba? Opo. Kundi dahil sa ginawa nyo, hindi kami madadamay dito. Opo, magiging habang buhay silang galit Magiging sa habang magulang. buhay. Which is hindi dapat. Hindi dapat. Ayan nga, alam nyo, ang turo sa amin, naks. Oo. May turo kasi sa amin na ang material na bagay ay talagang napakamali po na yan po ang sambahin natin. Marami kasing mga tao na masyado sa kayamanan, masyadong, sabihin na natin, pasensya na doon sa term wala akong kinalaman to sa Diskaya family. Ang aking sinasabi po ay in general, attorney, na ang isang tao dapat makontento tayo kung anong meron tayo, wag na nating ipangalandakan pa sa iba. Kasi kadalasan, bagamat maganda, kung ito ay hindi nakaw, sabi nga na iba dyan. Pero kung ito ay pinagyaman mo ang sarili mo sa sarili mong paghihirap, sarili mong pera, that's good, di ba? Ikaw, attorney, ano ba yung, kasi yung mga dati, ikaw po ay, syempre, National Defense kayo dati nung araw, di ba? At the same time, kayo po ay ex-army, tama? Yeah, ex-military. Ex-military army, okay? At not only that, kayo po ay abogado rin, Yes. na hanggang ngayon ay nagpa-practice pa. Hindi kayo abogado na ang laman ay barbecue, di ba? Hindi po. Ayan. Sige po, yung sinasabi ko lang na dapat natin bigyan ng halaga yung kabataan. Mahalaga ho yun na tungkulin ng magulang na magbigay unang-una sila at magbigay ng magandang halimbawa Opo. sa mga anak. Mhm. Kaya itinuturo o ina-action lang dapat maganda. Kasi ang bata ho, ang dali nilang matuto. At ang unang natututunan nila, yung mga kilos ng magulang nila. Yun ang gusto Mga puntahin. salita, mga ugali, mga ginagawa, mali man o tama, sa Opo. mata ng bata, tama yun. Tama pa rin, no? Yun ang nakakatakot, di ba? Mali yung ginagawa, pero hindi alam ng bata, mali na pala yun. Hindi pa Di ba? nila alam. Hindi pa nila alam yun na mali di ba? Kasi nakita nila, wow, magarbo si mami, Oo. magarbo si daddy, di ba? Ang daming kayamanan na Yes, yes. tuntua sila para silang nasa Oo. Manila Hotel. Alam mo Ang naman Manila Hotel, magandang lugar. Okay. Ang galing siguro ng magulang ko dahil ang yaman namin. Kaso ngayon, na-iskandalo. Saan kaya nang gagaling yung kayamanan namin? Yun. Ito ngayon, may lumalabas. Doon lang nila nalaman, okay? Sige, attorney. Yeah, so napakahalaga ho sa isang magulang na magbigay tayo ng correct and right example to our children in everything that we do. In our profession, in our family life, in our relationships with the Opo. husband and the wife and the children. Dapat we always set the good example. Correct. Alam mo, attorney, naalala ko kasi ako, 9 years old pa lang, wala na akong ama. At the age of 9 wala na akong ama. So, ang pagmamahal na nararanasan ko ay mula lang sa ina. Alam naman ho natin, may difference ang pagmamahal ng ina sa pagmamahal ng ama, di ba? Ngayon, dahil wala akong ama, halos lahat ng mga kaibigan ko, talagang mga elder gusto ko. Parang ang feeling ko, ama ko sila lahat, no? Since na they are guiding me as a daughter, di ba? Yes. Ngayon, attorney, sa ganitong pagkakataon, tama po ba na minsan bilang isang nag-iisang anak na wala ng ama, ay humingi ka ng advice dun sa mga sa tingin mo ay napagkakatiwalaan mo? Siyempre, it's always good to get advice, especially sa mga nakakatanda sa yung magulang. Opo. Dahil sa laki ng kanilang experiensya sa pamilya, sa mga anak, marami tayong matututunan sa kanila. In short, you don't have to experience something bago matutunan mo. You can learn it from the experiences of others. Ayan. Kasi, attorney, di ba, kadalasan, meron tayong mga napapansing maling nangyayari. Di ba, maling kausap, di ba? At masasakit na mga nakikita nating mga gawain, di ba? Yung merong mga tao na, di ba, parang naglalaro yan nakikipaglaro ka na lang, salbahe yung kalaro mo.
pwede kang humingi ng tulong sa iba kung wala ang magulang mo, di ba? Yes. At sabi mo, ano po ba to? Inaaway ako. Itong kalaro ko. May karapatan siyang humingi ng special advice Yes. para at least hindi siya makasakit. Tama yan. May tinatawag tayong mga surrogate parents. Surrogate. Yan. Maski wala na yung magulang, pero meron kang kinikilalang kaibigan o Opo. mataas na kamag-anak na nakatatanda Yun. sa'yo, Opo. na meron ding wisdom na katulad ng magulang mo. Pwede mong hingan yon ng advice. Alam mo, the good wisdom na nakita ko sa isang parang magulang ko, yung uncle ko, no? Siya ang nagbigay sa akin ng gabay. Nung, siyempre, nasa abroad tayo. Parang wala akong naiipon. Ba't ganito? Di ba parang, wow, nagtatrabaho ka pero wala kang nakikita. Wala kang accomplishment. Ganun ang feeling ko nung araw. So, sabi ng uncle ko, alam mo ikaw, yung bahay mo na yung lupa mo, sabing gano'n, na nakatiwangwang, bakit di mo tayuan ng bahay kaysa umuupa ka? Kasi ang tagal-tagal ko nang umuupa, pero yung bahay na yon, ay yung lupa na yon, lupa pang noon time na yun eh. Katiwangwang lang. Nakatiwangwang, ang tagal-tagal na, di ba? Tapos binabayaran ko lang siya ng Amelia, ganun-ganun. Sabing gano'n ng uncle ko, tayuan mo, kaysa umuupa ka dyan, sabing gano'n. Alam mo, parang nagising ako bigla, no? Nakita ko yung essence na meron kang tinatanungang tao na hindi ka ipapahamak. Kesa, yung wala ka lang, hindi ka man nagsasalita, parang sinasarili mo lang yung problema mo. Yan. Di ba, attorney? Tama ba yun? Correct. Yung tanongin mo, yung mga taong may wisdom. Yan, may wisdom. Yung wisdom mo, hindi nakukuha yan sa pag-aaral sa eskwela. Opo. Kundi Totoo po yun. sa pinagsama-samang experience ng taong kausap mo, lalo na sa matatanda. Marami nang pinagdaan ng experience yan. Yes po. Marami na silang natututunan na wisdom. Yun. Alam mo, attorney, I'm so cool. Lalo na dun sa mga teacher ko nung high school. Nung college, hindi masyado eh. Pero mas naramdaman ko yung pagmamahal ng mga teacher nung high school. Kasi sila, hindi lang nagpapayo, sasamahan ka pa nila sa oras ng iyong kapighatian. Yan. Hindi ka nila iiwan. Yan, naalala ko yung mga teacher ko doon. Oh. And some of them ay pumanaw na syempre. Yung iba naman nandiyan pa. Kakatuwa nga di ba? Ang punto ko lang dito, attorney, pag nakikita ko maganda ang ginagawa ni teacher, gusto ko ganun din ako, sabi ko ganun. Kasi talented yung teacher ko. At of course, meron din tayong naging magaling na director sa school kasi nag-member ako ng dramatic club, no? Nakakatuwa rin kasi sumikat siya, bagamat nawala na rin siya. Nakakatuwang ipagmalaki yung mga tao na nagbigay sa'yo ng wisdom. Yung sinasabi mo, sir, di ba? Pero attorney, sa iyong karanasan ba, meron ka bang hinahanga ang tao at ano po yung ginawa niya sa'yo? Yung dalawang magulang ko, si tatay at si nanay, hindi masalita yan. Hindi madalas magalit, pero in-exemplify nila ang buhay na maganda. Wow. Nakikita mo sa pamumuhay nila. Yan ang pinakamagaling na pagtuturo eh. Yung exemplify mo. Hindi salita ka ng salita, iba naman yung ginagawa mo. Hindi maniniwala sa'yo. Pero hindi ka man nagsasalita, pero puro tama yung ginagawa mo sa bahay. Mga action mo, pananalita mo, trabaho mo, magagaya ka ng mga anak mo. Biglang na-remind ako dun sa pare na naging kaibigan ko, na lahat ng biyahe ko, sulat siya ng sulat sa akin. And because of that, hindi ako na homesick. At dahil hindi ako na homesick, nakakaalala akong magdala ng pasalubong. Naalala ko sila. Pati nga yung kaibigan ko na nanghihingi ng car stereo. Nabit-bit ko talaga. Ganun pala yun. Kapag nakita mong something na yung tao, hindi sa hindi financial kundi nakikita mo kung gaano siya kabait sa'yo. Parang hindi mo siya iiwanan nang wala kang madadala sa kanya. Ganon. Yeah. Ganun talaga, no? Ganun ang ugali ng mga tao. Human nature yan. Human nature, yes. Pag wala na yung araw-araw mong kasama, dahil Opo. nag-abroad ka o siya nag-abroad, Opo. doon mo pa lang siya mamimiss. Ayun. Kanya habang kasama mo, physical, sa bahay, you have to take advantage, di ba? Opo. Kasi anytime he may go out, pwedeng mamatay, pwedeng mag-abroad,
hindi mo na Opo. siya makilala. So take advantage of his physical presence with you. Wow. At hindi lang yan, attorney, thankful tayo dun sa mga taong nag-e-effort na bigyan ka ng sulat noong araw kasi sulat-sulat Yes, lang eh. yes. Hindi natin inabot yung mga cellphone. Oo, correct. Grabe. Ang telepono ko dati, yung kasi laki ng takong ng sapatos, yung ganon ba? Yung Oo. sapatos mismo. Platform Ganon shoes. kalaki ang telepono ko. Platform shoes. Yes. At alam nyo guys, nakakatuwa lang na i-share to dahil marami tayong mga kaugaliang nabago ngayon. At mamaya po, magbabalik po kami makalipas lamang ang ilang paalala sa ngalan ni Attorney Ferdy Topacio. Ako po si Miss Juvie de Guzman. Ang oras po, alas 11:45 ng umaga. Yes, show Topacio sa ngalan ni Attorney Ferdy Topacio. Ang oras po, alas 11:48 ng umaga. At bago natin ibalik ang ating bisita, gusto ko lang pong pasalamatan ang nagbigay sa akin, si Calando Marquez po. Binigay niya ako ng libro, no? Ito po ang libro ng pagbabago ng Pinoy driver. Ito po yan, guys, no? At hindi lang po yan, ito po ay merong gabay sa ligtas na pagmamaneho, Driver's Manual International Standard po. Mula ho to sa LTAP. At alam nyo, dito po nakita na meron hong, alam nyo, be proud ho tayo dahil tayo lang po ang merong muka ng jeepney na kung saan ito po'y dapat natin ipagmalaki. Sana, no, maipatupad to, attorney, no? Maipatupad to. At hindi lang yan, attorney, ito po ang aking pinagsusumamo sa lahat ng mga driver. Ay tayo po ay magparehistro na sa kanilang ine-endorso na ito po'y napakagandang tulong po sa lahat ng mga driver. Kadalasan kasi, attorney, wala silang insurance. Ito po ang tinatawag nating Fortune Life Insurance Company, securing your tomorrow today. Yan. Dahil sa Pilipinas, sigurado po ang transport drivers and workers sa LTAP Foundation Incorporated. Dito po kasi, alam nyo guys, 5 piso lang ang ihuhulog natin kada isang araw, di ba? Ito po'y mapapasok na po kayo sa napakalaking coverage na ito. Sana po ay wag ho tayo magpatumpik-tumpik habang wala pang nangyayari sa atin. Much better. Kasi sa pagkakaroon po ng insurance, mas lalo pong mafe-feel nyo na kayo ay ligtas. Diba? O attorney, bumati ka muna sa mga nais mong batiin. Yan. Sige po. Magandang umaga ulit sa lahat ng tagapanood at tagapakinig. Opo. Mag-anak ko man o hindi. Ayaw mo mag-mention ng name, Ako naman, marami akong babatiin pero hindi po lahat talaga pwedeng batiin. But, hello kay EJ Obiena. Yan, meron siyang upcoming event with Emerson Obiena, ang kanyang amain, no? Kasama po yan ng ating coach na si Victor Salonga. And salamat, sir, si Coach Victor. And not only that, guys, alam mo, Tony, marami tayong mga friendship. Ayan. Ito, pasasalamatan ko muna to. Itong mga tao na natanggap ko. Yan, ito itong mga, pasensya na kayo kung hindi ko kayo nabanggit, But, I'd like to thank the writers, Daniela de Guzman, Eliza Quevedo, ang CA natin, si Winnie Trinidad, si Emel Pet, si Ara Dayor, Dayoy, yan. Ang ating prompter, si Neil Joy Abella, ang ating tech, ang pinakamaganda, si Jendrico Hermoso. Yan, si Pamela Monterde. Tama ba? Montarde. Okay. Wener Contehino and JM Arsena. Pasensya na kayo, Alam nyo naman gusto ko lang magpasalamat din sa inyong lahat. Of course, kay Judith Estrada Larino, kay Sir Drew Nasino, lahat po kayo ay dapat pasalamatan. Sir Dennis Antenor. Alam nyo ito yung mga tao na behind the scene. Pero si Sir Dennis, hindi naman behind the scene yan. What I mean is, Sir Dennis, si Juday, tsaka si Drew, hindi naman behind the scene sila. But they are one of those best sa production na pwede tayong magkaroon ng success in life sa kanila, sa pamamagitan nila. Alam nyo, minsan, kapag tinitingnan natin yung mga tao na merong magagawa, di ba? Parang gusto rin natin, teka, may magagawa ka ba? Attorney, yan. Yeah. Ikaw, attorney, ano po yung yung kanina, ituloy mo yung sagot sa akin. Ano yung yung, sabi nga po, yung unforgettable na alaala mo sa buhay na dapat
ganito. Meron kang tagline dapat. Ano ba yung tagline na pwede po na maipagmalaki natin? Kasi pagdating ni Attorney Topacio, matutuwa rin siya dahil malalaman niyang nandito ka. Ayan. Dapat tayong lahat sa buhay natin sa mundo, maging modelo tayo na Opo. pamamarisan ng lahat, lalo lang ang mga kabataan. Opo. Meron silang pagbabase, ganun pala ang buhay na mabuti. Yes. Katulad ni Attorney Paredes, di ba? Yan. Kaya, maski hindi mo nakakausap, nakikita sa pamumuhay mo, Opo. sa action mo, sa sinasabi mo, sa trabaho mo, gagayahin nila yun. By nature, ang tao naman mabuti, generally. Mas gagayahin nila yung tama kaysa yung mali. Yun. Kung may pagpipilian, ha? Opo. Pero kung puro masama yan, talaga masama na rin yan, Masama. Oo. Pero alam nyo guys, hindi ako naniniwala na ang masamang magulang ay kagaya rin ng magiging masama rin ng anak. Di ba? Or vice versa. Di ba? Paano? Ipaliwanag yung attorney? It does not follow, although may epekto rin yung May genes. epekto rin. Genes na tinatawag, no? May Okay. namamana. May namamana. Pero hindi lahat, no? May namamana. Basta yung magaling ang manahin. Sana yung magaling Yung magaling lang namamana. manahin, okay? Pero hindi rin pwedeng turuan yung genes natin. Kung talaga yung Oh, ganun pero yung magulang attorney, mo. sa inyo pong palagay, ano Oh. yung pinaka-best na dapat ng kabataan gawin? Hindi, unang-una maging masunurin sa magulang. Mhm. Number 1 yan. Bingo. Wala namang magulang na magtuturo ng masama sa mga anak. Yes. Balibal lang may diferensya yung magulang. Oh. Kung may sakit sa ulo, halimbawa, di ba? Opo. Ay, puro kamalian ang ituturo na. Pero generally speaking, all parents want good things for their children. Yes. Oo. Totoo yan. Totoo. Lalo na ang mga nanay. Yan. Makananay ako Makananay ka? Makananay Like me, ako. makananay din. Oo. Well, anyway guys, alam nyo po, ang importante lang po, ipakita natin sa ating mga anak na Yes. meron pang pag-asa. Nagkamaliwan tayo, be it, di ba? Ang pagkakamali po ay talaga namang nangyayari yan sa lahat ng tao. Pero po, ang pagkakamaling yan dapat wag nang maulit pa, di ba? Kung nagkamali tayo ng desisyon sa isang bagay, yan po ay dapat wag nang maulit pa dahil gusto ho natin ng tahimik at masayang buhay na hindi po tayo inaalipusta ng ibang tao. Tama? Tama. Wala hong ideal o perfectong magulang. No? Yes, tama. Kanya, ang magulang is prone to commit mistakes. Aha. Pero ang magulang, pag nagkamali, humingi ka naman ng kapatawaran sa anak mo. Oo, pwede, pwede. Yung iba ho, dahil nanay mo ko, Nanay mo. tatay mo ko, di ba ba't ako hingi ng kapatawaran sa'yo? Okay. Tao ho tayo pare-pareho. At lalong magaganda relasyon sa ay, si nanay ko na yan, pero hinihingan ako ng dispensa. Opo. What a good example. Ayan. At syempre, yung mga anak din ha, matuto kayong mag-sorry kay nanay o Yes, tatay. of course. Bagamat alam niyo naman na hindi naman kayo masyadong mali. Alam niyo, 'di ba? Syempre, ganoon naman kasi yung mga kabataan ngayon eh. Pero pagbigyan niyo na kasi matanda na si nanay at si tatay. Pagbigyan niyo na at bigyan niyo ng, alam niyo minsan ang mga magulang kasi sumasaya yan kapag kayo ay nagbibigay ng importansya sa inyong mga magulang, 'di ba, attorney? Katulad ko ho, meron akong 6 na anak, puro adults na to, 6 ba? Kala ko 3 lang. Sumatotal 6. Okay. Sige, Anyway, sige. nung maliliit yan, lahat yan tuwing birthday may regalo. Okay. Pero nung malalaki na sila, kanya-kanyang buhay na, Opo. minsan nakakalimutan mo na magregalo. Yes. Pero dapat panatiliin nyo. Kaya pagka mayroon nakalimutan ako pagbigyan ng regalo, nangangako ko, anak, nakalimutan ko lang. Ayun. Utang ko sa'yo yan. Ayan. Tama. Mangako na lang kayo na ako para sa akin ang tao naman kahit hindi niya birthday, 'di ba? Yes. Pwede yes. kang magregalo anytime. Hindi naman ibig sabihin pag birthday lang, 'di ba? Pag merong chance na yung magbibigay ng regalo sa inyo ay merong budget, ganun lang naman eh. Tama. Usually tayo, alam mo sa Japan kasi, usong-uso doon na kahit hindi nanghihisay, binibigyan mo lang. Gusto mo lang. Meron pa nga doon akong naging kasama sa parang room namin, no? I'm from Chorus Line International. Ayan, para dun sa mga friendship natin, yan. Chorus Line International po ang pinanggalingan kong company. At yan po ay nagbibigay ng magandang disiplina sa amin. Kaya kahit papano, dala-dala namin hanggang umuwi kami ng Pilipinas. Dala-dala namin yung ugali na pagbababa ng kalooban, no? Mahalin natin yung mga taong hindi man tayo mahal, sige lang, okay lang yan, di ba?
Attorney. At syempre, tayo po paubos na ang oras natin. Ano po ang huling mensahe po ninyo sa lahat ng mga taga-subaybay natin? Babanggitin ko isang Bible verse. No? Opo. Ang sabi sa Bible, by humility and the fear of the Lord are riches, honor, and life. In Tagalog? Ikaw na magtatagalog. Ayan, ayoko mahaba yan. Ikaw ginagamit si Atty. Topacio. Well, anyway, hindi, Attorney. Ang sa akin lang po naman, lagi nating alalahanin na ang Panginoon ay mahal tayong lahat. Amen. Walang alam ang Panginoon, walang mangyayari sa atin kung Amen. hindi tayo mahal ng Panginoon. Amen. Meron man tayong mga ilang pagsubok na dumarating sa buhay natin, pero lahat po yan ay malulunasan sa ating paniniwala. Alam niyo, pag naniniwala kayo sa Panginoon, panindigan niyo yung paniniwala niyo. At yan, magugulat kayo, Tony, matutupad ang lahat ng pangarap mo. Amen. Yan. At syempre, eto na, antabayanan ho natin ang susunod na programa, ang Balitang Bayan ng ating pamosong napakabait. Yan. With Boss Drew Nasino. At of course, tayo po naman attorney, nagpapasalamat po ako sa inyo na anytime available kayo. Kasi minsan kailangan talaga natin na kagaya ho ninyo, mga abogado, na mas nakakaintindi ng batas. At sana po tayo po ay magkaroon ng masayang pamumuhay sa isip, sa salita, at sa gawa. Okay guys, maraming salamat sa inyong lahat and I love you all. Bye for now!